Heyo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Ngayon, meron po akong bibigyan ng isang reaction video. So, hindi po sana ako gagawa ng vlog ko dahil busy po ako sa pag-dispose ng mga bigas kasi yung isang kasamahan namin ay umuwi ng Pilipinas. Ngayon sa akin, di pinamana yung pag-dispose ng bigas. So, ngayon, ito, meron akong sasagutin na isang comment. Ito si Kuya, yan. Bakit daw ba ako flex ng Japan? Marami na daw umaayaw ngayon dito sa Japan. Marami nagsasabi na pangit na ang Japan. Diyos ko, Kuya. Ito talagang video ito. Ginawa ko to sa'yo, Kuya. At sana sa mga makakapanood, sana maliwanagan din po kayo. Unang-una sa lahat, hindi po ako namimilit ng mga taong gustong makapagbansa. Mga ibang bansa. Hindi po ako namimilit ng mga taong dapat Japan ang piliin nyo, dapat Japan kayo pumunta. Wala pong ganun. Yung pong mga sinasabi ko, mga sinasagot kong mga komento, Kuya, ay binabase ko lang yon sa aking nalalaman dito sa Japan at nagbibigay lang ako ng advice or lang idea nang sa ganun magkaroon sila ng kaalaman patungkol sa pag-a-apply dito sa Japan. At yung mga yan, Kuya, sila po yung mga taong talagang Japan po yung tinatarget nila. Hindi po sila yung kumbaga mas maganda rin dapat. Tatanong ako, ano bang mas maganda? Ang Japan ba? Ang Korea? Ang Taiwan? O ang Hong Kong? Wala pang ganun, Kuya. Ang lahat po ng nagko-comment sa akin ay patungkol lamang po sa Japan at kung paano magpunta sa Japan. Hindi po ako naninira ng ano bang bansa ang gusto nilang puntahan. Na sinasabing mas mababa dyan, mahirap ang trabaho dyan, delikado dyan. Wala po akong binabanggit na ganun. Ang sa akin lang po ay sineshare ko lang yung paano mag-apply dito sa Japan. Kasi nung ako ay nasa Pilipinas, Kuya, nung ako po ay nagtatanong-tanong sa mga taong nandito na sa Japan, i-guide din po nila ako, inassist po nila ako, sinamahan po nila ako hanggang sa ako'y makapunta rito. Itong ginagawa ko, Kuya, ay ibinabalik ko lang yung ginawa sa akin nung mga taong tumulong din sa akin na alam kong makakatulong din sa mga taong gustong makapunta at mga nangangarap magpunta dito sa Japan. Wala po akong sinisingil na singkong duli. Hanggat maaari nga gusto kong tumulong kahit sa konting financial lang. Now, Kuya, hindi po ako paano ba to? Hindi po ako yung isang recruiter, Kuya. Hindi ako recruiter. Hindi ko pinopost na mag-Japan yung mga taong nag-a-apply sa yung gusto mga taong gustong mga ibang bansa. Ang sa akin lang pag may nagtanong at gusto kong masagot sa abot ng aking makakaya, ako pa ngayon nagtatanong-tanong sa ibang kasamahan ko kasi ayokong sumagot ng isang tanong ng sampang sarili ko lang. Kung napapansin nyo sa mga video, nagtatanong tayo sa mga kasamahan natin, kung napapansin nyo ilang araw bago ko masagot yung tanong kasi gusto ko, sigurado ako sa isasabihin kong sagot sa inyo. Ngayon, Kuya, kung ikaw ay against sa ginagawa ko, pasensya ka na, Kuya, no? Pasensya ka na, Kuya, kasi ako lang po ay gusto ko lang din makatulong talaga. Yun lang po ang niche ng video na to, ng content na to, ng channel na to. So, ako pa rin po ay nagpapasalamat sa iyo, Kuya, kasi kahit pa paano nasabi ko pa rin yung gusto kong sabihin sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko. Ako po hindi naniningil na singkong duling, yung sinasabi mo sa akin, Kuya, na bakit Japan, ang pangkat na ng Japan ngayon, ang dami nang umuwi, ang dami nang hindi bumabalik, bakit ipinipit? Hindi ko po uulitin ko hindi ko po pinipilit ang Japan. Ako po ay nagbibigay ng idea, nag-a-advise, nag-a-assist sa mga gustong mag-Japan, sa mga gustong hindi lang dahil sa pera, hindi lang dahil sa pera. So tunay naman po kasi mga kakwento, kung talagang titignan nyo po ngayon yung palitan kasi talagang mababa po talaga, Ito na lang po, kung nung pong way back 2016, 2017, 18, 19, 20, yan, medyo mataas pa po ang palitan noon, nasa 45, 46, ganyan pa rin po ang palitan noon. So ngayon kasi ang palitan na lang ay almost 38 na lang kasi noon 45. So kung magpapadala ka noon ng 10 lapad sa atin sa Philippine money ay aabutin ng 45,000 o 50,000 hanggang dyan po, 45 to 50,000 way back 16, 17, 18, 19, 20 hanggang 21. Yan, 45 to 50,000 yung 10 lapad. Ngayon, ang 10 lapad ay umaabot na lamang ng minsan 37,000, minsan 38,000. Ganyan po kababa ngayon yung palitan ng yen to peso. So, kumbaga, yung dati mong halimbawa, yung dati mong monthly salary dito sa Japan ay kumikita ka ng
70 or 80,000 monthly salary mo, ngayong 2024 yung monthly salary mo ay mababawasan ngayon ng 10,000. Yan po ang nawawala sa amin ngayon. Kung magpapadala ka ng, kung halimbawa sumahod ka ng 20 na lapad, yung 20 na lapad mo sigurado dyan ang mawawala dyan 20,000 ang nawawala ngayon sa amin sa sahod namin dito sa Japan. Ngayon sasagutin ko ulit yung sinabi ni Kuya, bakit daw marami nang hindi bumabalik, marami nang resign, pangit daw ng Japan, flex pa ako ng flex. Iyon nga ang pwede kong maisagot sa inyo, Kuya, ano? Kasi dahil nga siguro number 1 ang palitan o yung sahod namin ngayon dito sa Japan na ganyan nakababa, kaya nila nakikita. Pero yung aside from sahod, yung kagandahan na pwede mong makuha dito sa Japan, hindi po nila nakikita yun eh. Ha? Halimbawa, trainee visa, after ng trainee visa 3 years, 5 years, after ng 5 years at yung company nyo nag-ESSW, so pwede kayong ESSW another 5 years, so 10 years ako magtatrabaho. So sa loob ng 10 taon na yun, wala pa rin ba kayo pupundar. After nyo ng 10 taon dito, experience nyo ang Japan ng 10 years finish contract, i-apply nyo ng samba, Canada, Australia, New Zealand. Kalaki ng magiging backer nyo mga kwento, ang laki ng magiging tulong ng Japan sa inyo, kaya wag nyo kong ginagalit ang Japan. Diyos ko, hindi lang po yun. So kung gusto nyo pa pong, halimbawa nagustuhan nyo talaga dito sa Japan, so may chance po tayo na hanggat gusto natin magtrabaho dito sa Japan, hanggat kaya natin magtrabaho, hanggat gusto natin paano ba, pwede pa natin makuha pamilya natin, anak, asawa, nanay, tatay, long term visa kung tawagin, pwede po natin pasukin yun, basta kung tayo ay willing mag-take ng exam nila at may pasa natin yung exam na tinatawag nila. So after ng trainee visa, SSW visa, after nun, pwede ka na mag-take ng exam at pwede ka na, halimbawa may pasa mo yun at ikaw na mismo ang mamimili ng iyong magiging trabaho dito sa Japan at mamimili kung gaano kalaki yung sahod na per hour mo o per month mo dito, pwede na po yun. Yun po yung pwedeng kaganda, ayun po yung pwede nang mangyari after ng trainee visa dito o SSW, pagkatapos ng yung dalawang bagay na yun. So pwede na ho tayong tumutong sa long term visa, yung Nikijin ko tawag, halos kapantay natin yung mga may lahing Hapon na nandito na naninirahan. So pwede na po tayo tumutong sa ganung visa, no? Kaya wag lang nating nialang lang yung Japan, no? Na bakit flex ako ng flex ng Japan. So yun po yung mga pwede kong sabihin na kagandahan na maaari nating makamit dito sa Japan, ha? Hindi lang tayo pwedeng makapunta, ang pamilya natin, ang anak natin, ang nanay, kapatid. So pwede na rin silang makapunta rito at makapag-tour, makapasyal, makapagbakasyon. So yun po yung pwede. Hindi lang po yan, ma-adapt natin yung mga kaugalian ng mga Hapon, makita natin yung kagandahan ng Japan. Yan po yung mga pwede kong sabihin, talagang masabihin kong napakaganda ng Japan at bakit ko ba laging pineflex ang Japan. Yan pwede aminin ko, lagi ko pineflex ang Japan kasi nandito ako sa Japan eh. Nagagandang ko ang bansang Japan. Pero uulitin ko, Kuya, hindi ako namimilit ng taong gusto magpunta rito sa Japan, nag-a-apply. Hindi ako namimilit. Ang sa akin lang nag-advise, nag-a-assist, nagbibigay ng idea. Yun lang sa akin, Kuya, kung nasa sa tao na po yan, kung paano po, kung anong bansa po yung gusto nilang puntahan, kung gusto nilang magpunta ng Canada, ng Australia, ng Korea, di ba? Nasa aplikante ng po yun, wala po sa akin yan. Pagka sila nagtatanong, hanggat kaya kong sagutin, hanggat kaya kong ipagtanong-talong sa aking mga kasamahan, sasagutin ko po yun. Pero yung mamimilit ako, Kuya, sorry, sad to say, pero hindi po ako namimilit talaga ng mga aplikante na dapat mag-Japan na lang kayo. Sa akin lang po ay nagbibigay lang ng idea. So shout out sa'yo, Kuya, dahil sa'yo ay napablog ako ng wala sa oras. Kita nyo naman. Nasa labas na ako madilim na ngayon dito sa Japan. Pero ganoon pa man, Kuya, pasalamat pa rin ako sa'yo, Kuya, dahil at paano nasabi ko yung mga pwede mong makamit dito sa Japan. So paano? Hanggang sa muli at shout out sa'yo, Kuya. So no need na to mention your name, but hopefully sana mabago din yung isip. Baka malay mo bukas makalawa gusto mo rin mag-Japan at welcome ka pong magtanong sa akin, Kuya. Salamat, hanggang sa muli.